Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Albert. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Magmula nang malipat sa lugar ang pamilya ni Albert, napansin ito na may kababalaghang nangyayari. Galing sila ng Mindoro at dahil nakabili ang asawa ng lupain sa Romblon, dito na sila nanirahan. Payak lamang ang pamumuhay katulad ng ordinaryong mamamayan. May kaunting taniman ng prutas at gulay. Siya naman ay namamasukan sa paggawaan ng marmol. Sa pag-uwi tuwing hapon, kapag malapit na sa bahay ay nakakaramdam ito ng biglaang kaba. Minsan pa'y nanlalamig sa hindi malamang dahilan. At sa gabi bandang 11:00, parang may taong umaaligid. Ilang linggo na niya itong napapansin ngunit dahil wala namang masamang nangyayari sa kanya, maging sa pamilya, sinubukan niya itong baliwalain. Subalit dumating ang araw na naging usap-usapan ang hindi kilalang tao na naglalakad tuwing gabi. May nakakitang kapitbahay, ngunit hindi naman namukaan dahil madilim. "Albert, ito may dala kong sabaw. Naparami kasi yung niluto ng Manong Benjo mo. Hindi maubos-ubos kaya hinatid ko na rito ang iba. Siya nga pala, huwag kang magpapahimbing sa gabi ha, lalo na bandang 11:00. Narinig mo na siguro yung bali-balita tungkol sa umaaligid na tao. Hindi natin alam kung ano yung pakay niya. Magnanakaw ba o ano?" Yun na nga po yung pinag-aalala ko eh. Kahit nasa trabaho ako, hindi ko maiwasang mag-isip. Sila lang kasi yung naiiwan dito sa bahay eh. Hindi rin natin alam baka mamaya umaaligid ang lalaking yun sa umaga o sa hapon eh. Saktong wala ako. Paano na sila? Tugon ni Albert. Hayaan mo. Dadalasan ko ang pagdalaw rito. Hindi ko rin maiwasang isipin ng pamilya mo, lalo't pamangkin ko itong si Pelita. Nabawasan ng kaunti ang pag-aalala ni Albert para sa pamilya. Mabuti na lamang, magkapit bahay sila ng tiyahin ng asawa dahil kahit papano ay may nagbabantay sa mga oras na wala siya. Kinabukasan, balik normal muli ang daloy ng pang-araw-araw. Maaga itong pumasok ng trabaho para matapos kagad ang gawain. Sa kalagitnaan, nadinig niya ang mga kasamahan na nag-uusap tungkol sa umaaligid na lalaki sa kabahayan. At siya namang nakikinig ay hindi maiwasang kabahan. Hindi ko sigurado kung tama ba yung sinabi ng tiyuhin kong albularyo. Aswang daw yung lalaki. Baka nga naghahanap ng mabibiktima kaya umaaligid. Ano pa nga ba yung inaasahan mo? Kung talagang aswang yon, di mambibiktima ang sadya. Kaya gumagala sa gabi. Mga anak ko nga pinagsabihan ko na wag nang lumabas. Baka mamaya makasalubong pa yung lalaki tapos madali. Ako nga rin pinagpaliban ko na yung paggala sa gabi. Baka ako pa yung maaktuhan ng aswang. Naku po. Kapitbahay niya ang dalawang kasamahan. May distansya subalit nasa iisang lugar lamang. Wala sa oras na napaniwala sa sinabi ng isa. Dahil may tiyuhin itong albularyo. Si Mang Tupas. Minsan na rin siyang nagpagamot dito noong nagkasala sa isang lamang lupa. Pagkatapos ng trabaho, kagad itong umuwi. Naabutan ang mag-ina na kausap ang tiyahin. Sa bahay na din ito naghapunan dahil saktong sahod. Nakabili siya ng karne at isda
na kanilang pagsasaluhan. Tinawag na rin ito si Manong Benjo. O Albert, kumusta naman ang trabaho mo? Hindi ba nakakapagod? Napapaaga ang pagpasok mo nitong nakarana. Marami yatang gawain doon sa paghawaan. Wika ni Manong Benjo. Maayos naman po, tiyo. Napapaaga lang ang pasok ko dahil napaparami yung gawain. Siya nga po pala. Ano na po yung balita doon sa lalaking gumagala? Ang sabi ni Allen, aswang daw. Tugon ni Albert. Yan nga din yung pinag-uusapan ngayon. Nakita kasi ni Mang Tupas yung lalaki. Hindi lang nahuli dahil nakatakas kagad. Siya ang nagsabi na aswang yon. May dinala akong baril dito. Ibinigay ko kay Pelita. Tanso ang bala noon at ang pulbura. May halong pangontra. Iilan lang din dahil nagamit ko na noon ang iba. Mabisa yung panlaban sa aswang. Ganun po ba? Maraming salamat po, tiyo. Mabutit na isip niyo. Maliban kasi sa patalim, wala na akong ibang pangtapat sa aswang. Delikado pa naman yung mga halimaw na yon. Siyang tunay, Albert. Noong mga nakalipas na taon, yon ang malala. Nagkahabulan talaga ang mga tao at aswang. Binata ko noon pero natatandaan pa ang buong pangyayari. Hindi madaling mahuli ang nilalang na yan. Maliban na lang siguro kung albularyo o antingero ang makakalaban. Hindi rin basta-basta namamatay. Sabi nila, may kakayanan itong mabuhay muli. Tignan mo na, basta magdamo talaga. Mahirap patayin. Mag-iingat na lang talaga tayo. Muling wika ni Manong Benjo. Dahil sa narinig, nadagdaga ng kaba ni Albert. Napabuntong hininga sa pag-aalala. Pagkatapos ng hapunan, nagkwentuhan muna sila Manong Benjo sa bakuran habang nagpapalipas ng sandali. Natigil ito pagsapit ng oras ng pagtulog. Ngunit hindi man lang nakaidlip. Binabagabag ang isipan. Nagpunta na lamang ng sala para makiramdam sa paligid. Makalipas ang ilang oras, sumaktong 11:00 na. Sumilip si Albert sa labas upang aktwal na makita ang lalaking aswang. Hindi nagtagal. Lumitaw din ito. Kalmadong naglalakad sa daan. Parang hindi masamang elemento na dumaraan sa bawat bahay. Kagad itong naging alisto. Kinuha ang baril na bigay ni Manong Benjo. Nakapwesto na rin at nakatutok na ang armas. Sinundan niya ng tingin ng lalaki. Diretso lamang ang paglalakad nito. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi sumadya sa kanila. Nang hindi na ito matanaw pa, bumalik na lamang sa pagkakaupo. Umugot ng hininga upang pakalmahin ang sariling nanlalamig. Subalit lumipas lamang ang ilang sandali. May kaluskos itong nadinig. Hindi kagad umaksyon sa pag-aakalang wala lamang ito. Ngunit nang tumagal ay dito na kumilos. Pagsilip, may isang aso na nakatayo. Paulit-ulit na binabangga ang sarili sa bakod ng kapitbahay. Pinagmasdan niyang maigi at dahil kakaiba kumpara sa ordinaryong aso, kagad niyang itinutok ang baril. Hindi inaasahang mapaputok gawa ng panginginig. Kagad umalis ang aso. Kasabay naman ito ay ang pagising ng kanyang mag-ina at iilang kapitbahay na nakarinig ng ingay. "Oh mahal, ano ba yan? Bakit ka nagpaputok? Aatakihin ako sa kaba Paano ka ba?" Mahal, hindi ko sinasadya ha. Napihit ko kaagad yung gatilyo May nakita kasi akong kakaibang aso sa bakuran ng kapitbahay. Yun sana yung papuputukan ko
Aso lang, tapos papuputokan mo. Ikaw talaga, mahal. Itago mo na nga yan. Pati tuloy anak natin nagising. Mahihirapan na naman ako sa pagpapatulog nito. Bitawan mo na nga yung baril. Utos ng asawa. Nakagad naman niyang sinunod. Ilang sandali pa kumatok si Manong Benjo. Nagtatanong kung galing ba sa kanilang tahanan ang putok. Umamin si Albert at sinabi ang nakita. Aso ka mo, nakakaiba ang kilos. Biglang tumayo. Nako iho, aswang nga yon. Ang nilalang kasi na yan may kakayahang mag-anyong hayop. Mabuti napaputokan mo pero sana maging maingat ka. Paano kung naging gala ang bala tapos may natamaan kang ibang tao? May madadamay pa. Kapag humawak ka na ng armas, huwag kang kakabahan. Diretso lamang ang focus sa tatargetin. Unang beses mo bang humawak? Pangalawa na po pero yung una matagal na eh. Noon pang nabubuhay yung pulis kong tatay. Naninibago rin po ako kanina kaya pasensya na po ah. Wala naman sigurong nadamay sa pagpapaputok na yun oh. Wala naman. Pero nagsanhi ng panandali ang gulo sa mga kapitbahay natin. Malakas masyado ang putok. Payapa na ang gabi kaya umalingaw-ngaw. Huwag mo na munang isipin. Baka kalimutan din nila ang tungkol doon. Pero mukhang kinakailangan nating dalasan ang pagbabantay sa gabi. Kumikilos na talaga ang aswang na yon. Yun na nga po tiyo eh. Hindi ako makatulog sa pag-aalala. Lalo pat buntis si Pelita. Magtatatlong buwan pa naman. Nako, delikado yan. Mabango pa naman sa pang-amoy ng aswang ang buntis. Hayaan mo, kakausapin ko si Nita. Dito ko muna patutulugin para marami ang magbabantay. Bukas na bukas, hahanap ako ng suha. Mabisa rin yung pangtaboy sa aswang. Wika ni Manong Benjo. Tumango si Albert at nagpasalamat sa malasakit ng matanda. Ilang oras pa silang nanatili sa labas kasama ang mga kapitbahay na hindi makatulog dahil sa nadinig na putok. Nag-aalala rin sa muling pagdalaw ng aswang sa lugar. May kanya-kanya pang bitbit ng patalim. Ang iba ay 2x2 ang hawak. Nagsipagpasok na rin ang lahat bago sumikat ang araw. Kinabukasan, walang pasok sa pagawaan ng marmol. 3 araw silang binigyan ng bakasyon ng amo dahil meron din itong aasikasuhin na mahalagang bagay. Habang walang trabaho, ibinuhos ni Albert ang atensyon sa mag-ina. Tumulong na rin kay Manong Benjo sa paglalagay ng suha sa silong ng tahanan, maging sa bintana ng kwartong tulugan. Ang dami namang dahon sa silong, nagmukha tuloy kagubatan. Kailangan ba talaga ganyang karami, tiya? Tanong ni Pelita. Hindi naman. Ewan ko dyan sa tsuhin mo. Inabuso ang puno ng suha ni kumare. Sinabihan ko na kahit iilang sanga lang. Binayaran ba naman yung 2 puno? At dinala rito kaya ayan. Tugon ni Aling Nita. Mabuti na ganito. Para kahit sa malayo, hindi na maisipan ng aswang na pumunta rito. Sa dami ng dahon at naghahaba ang tinik, tignan natin kung makakalapit pa yon sa pamangking ko. Maraming salamat po talaga tiyo ah. Tiya, kung ako lang, hindi ko po talaga alam kung paano po protektahan yung mag-ina ko. Wala naman po akong kaalam-alam sa ganitong bagay eh. Ngayon ko nga lang din narinig na pwede palang pangontra itong suha. May tanim kami nito sa probinsya eh. Pero hinihintay ko na magbunga para makain eh. Ay nako, maraming halaman dyan na akala mo walang silbi. Yun pala mabisang pangontra laban sa aswang at ibang elemento.
Malaking tulong din lalo na sa mga buntis. Mabuti na lang talaga. Dito ako nakabili ng lupa at nakalipat. May natutunan ako sa inyo, tiya eh. Tapos, mababantayan pa at maaalagaan. Ano pa ba? Ikaw nga lang yung nag-iisa kong pamangkin. Tapos hindi pa kami nagkaanak ni Benjo. Baog kasi yung animal. Ay sos, ayan na naman siya. Hindi naman natin kailangan ng anak. Nandyan si Janica at may mga parating pa na bata. Wika ni Manong Benjo. Ang tinutukoy nito ay anak ni na Albert at Pelita. Matapos ang usapan, naghanda na sila para makapaghapunan. Ilang sandali pa, kanya-kanya na sa pagtulog ang lahat. Maliban kina Albert at Manong Benjo na piniling tumambay sa bakuran. Parehong hindi dinalaw ng antok kung kaya't napagkasundoan na mag-inuman habang nagpapalipas ng oras. Isang bote ng alak lamang ang pinagtulungan. Walang planong maglasing dahil may inaalala pang aswang mamaya. Habang nagkakatuwaan, lumapit ang isang kapitbahay na katulad din nila. Nagbabantay sa banta ng paligid. Magandang gabi sa inyo. Hindi rin ba kayo makatulog? Ako kasi kahit anong pikit ayaw talaga. Binabagabag din dahil sa umaaligid na aswang na yan. Sa lawak ng mundo, dito pa talaga sa atin na piling manggulo. Hayaan mo siyang gumala ng gumala dito sa atin. Kapag nakita ko yan, magigilitan talaga ang leeg. Ilang araw nang nanggugulo sa atin. May kalalagyan din ng isang yan. Ito, tumagay ka muna. Kaunti lang pampainit ng sikmura. Hindi po ba? May kapitbahay naman tayong albularyo. Si Mang Tupas. Baka pwede tayong makahingi ng tulong para maitabo yung aswang. Sigurado ko na may kaalaman siya sa nilalang na yun. Hindi na kailangan. Galing ako sa kanya. Nakahanda na rin siya. Sigurado talaga ako na malalagot ang aswang na yan lalo na kapag si paring Tupas na ang nakaharap. Hindi kasi siya ordinaryong albularyo na panggagamot lamang ang nalalaman. Kahit aswang, hindi niya uurungan. Abay, oo naman. Matalik ko siyang kaibigan mula pa noong maliit kami. Mahusay siya sa pakikipaglaban at walang awa sa mga elemento. Yung ibinigay ko sa iyo na barel, sa kanya din yung galing. Binigyan din niya ako ng langis. Pangatlong hingi ko na kanina dahil naubos kakakulo sa mga nagdaang gabi. Sunod-sunod kasi ang paggawe ng lalaking aswang dito sa atin. Abay, ako yata ang pinag-uusapan ng aking mga kumpare. Magandang gabi sa inyong lahat. Wika ni Mang Tupas. Lalong napahaba ang usapan sa pagdating ng albularyo. Nakampante si Albert dahil may laban sa aswang kung sakaling biglang lumitaw. Malaki ang tiwala niya sa matanda. Nasaksihan na rin ang pamamaraan ng panggagamot at pamumuksa nito. Hindi nagtagal. Habang nagkwekwentuhan, bigla na lamang napatigil si Mang Tupas. Madali naman itong naintindihan ng ibang kasamahan. Maliban sa kanya na nagtatanong pa kung anong meron. Ano pa ba sa palagay mo, iho? Wala naman tayong ibang inaasahan, kundi aswang lamang. Maging alisto kayo. Naaamoy ko na siya. Wika ni Mang Tupas. Dali-dali niyang kinuha ang baril sa loob ng tahanan. Hindi muna kinasa sa takot na baka biglang mapihit ang gatilyo. Katulad noong una. Nilibot ng kanilang paningin ang buong paligid. Maging siya man ay naaamoy na ang pag-alingasaw ngunit wala pang nakikitang aswang.
Inaasahan niya ang aso na nakita sa nagdaang gabi. Subalit makalipas ang ilang sandali, si Mang Tupas na mismo ang nagsabing wala na. Aba, hindi naman lumapit. Siguro natunugan na nakaabang tayo. Hindi bali na. May araw din yung aswang na yon. Bumalik na lamang tayo doon at maupo. Tignan natin kung babalik pa. Wika ni Mang Tupas. Dismayado si Albert. Inakala pa naman na mapapasabak sa labanan. Gusto na ring mangyari upang maitaboy ang nilalang. Ngunit dahil hindi nagpakita sa kanila, maghihintay na lamang sa susunod. Nang sumapit na ang madaling araw, nagpaalam na ang albularyo, gayon din si Mang Noli. Pumasok na rin ang magtiyuhin. Sa paglipas ng mga araw, banta pa rin ng buong sityo ang umaaligid na aswang. Gabi-gabi silang nagbabantay, subalit hanggang pagpaparamdam lamang ang nilalang at hindi nagpapakita. Matyagang naghintay si Mang Tupas na inaantok na lamang sa gilid. O Mang Tupas, magkape po muna kayo. Naduduwag po yata yung aswang ano. Nagpaparamdam pero ayaw naman magpakita sa atin. Ano po sa palagay ninyo? Tanong ni Albert. Matapos abutan ng kape ang matanda. Kanina pa ito sa bakuran ng kanyang tahanan. Dito sa kanila madalas napapadaan ang nasabing aswang. Sa palagay ko, naduduwag nga ang isang yon. Malapit na ring maubos ang pasensya ko sa isang yan. Ilang gabi na akong nagpupuyat kakahintay. Ayaw namang lumitaw. Gusto ko na sanang tapusin para mailayo sa panganib itong lugar natin. Kaso mukhang malabo pa sa ngayon. Kailan ba kasi magpapakita yung aswang na yon? Baka po hindi makalapit kasi nakikita kayo. Sa inyo po yata natakot kasi magmula nung nakabang na kayo. Hanggang sa pagpaparamdam na lang siya. Wika ni Albert. Napaisip ang matanda. Kalaunan ay sumang-ayon din. Tama ka, iho. Siguro kung hindi ako magpapakita, lilitaw yun ano. Parang ako lang ang binabantayan. Mautak ang loko. O sige, bukas subukan natin. Maging alerto ka lang kasi kung nandyan na siya. Tawagin mo kagad ako para mahuli natin. Wika ni Mang Tupas. Nagkasundo ang dalawa. Kagaya ng sinabi ng matanda, hindi ito nag-abang kinagabihan. Si Albert at Manong Benjo lamang ang nagmanman sa paligid. Ganon din si Mang Noli na nakabantay. Hindi nagtagal. Nakita na nila ang lalaking naglalakad sa daan. Patingin-tingin sa mga kabahayan. Naging alisto ang tatlo. Naghintay na rin ng tamang pagkakataon para tawagin ang albularyo. Nang makalayo-layo mula sa tahanan ang lalaki, nagmamadaling lumabas si Mang Benjo at Albert para puntahan si Mang Tupas. Pare, nandito na yung aswang. Halika na bago pa makaalis ang isang yon. Pagtawag ni Mang Benjo. Sa kabila sila dumaan. Sinasakto na makasalubong ang lalaki. Hindi naman ito nabigo. Doon sila nagkaharap-harap. Mabuti naman at nagkaharap na tayo. Ilang beses na rin akong nag-aabang pero ngayon ka lang nagpakita. Takot ka ba sa akin? Ano? Ano bang sadya mo sa lugar na ito? Tanong ni Mang Tupas. Hindi ito sumagot. Masama lamang na nakatingin sa kanya. Ilang saglit pa, nagpalit na ng anyo at walang pasabing umatake. Nagsiatrasan sina Albert
Maagap naman si Mang Tupas at hinarangan upang sa kanya mabaling ang atensyon. Ako ang kalabanin mo para maging patas. Huwag sila. Walang kalaban-laban ng mga yan. Wika ni Mang Tupas. Pinaunlakan naman ng aswang at harap-harapan silang nagtuos. Sina Albert at Mang Benjo naman, nanonood lamang sa tabi. Hindi rin mapigilang mag-alala sa nangyayari. Habang nagpapatuloy ang sagupaan, hindi mapigilan ni Albert na mamangha sa angking husay ng albularyo. Natatapatan nito ang bawat atake ng aswang at kahit anong kalmot at kagat ang gawin ay hindi tinatablan. Ilang sandali pa ang lumipas. Unti-unti nang natatalo ang nilalang. Ngunit nakuha pang tumakas. Kagad namang hinabol ngunit nawala saglit sa paningin. Maging alisto kayo. Nariyan lamang siya sa tabi-tabi. Hindi naman yun makakalayo dahil malubha na ang kalagayan. Huwag kayong lumapit sa madidilim na bahagi at baka biglang sumunggab. Paalala ng albularyo. Tinalasan nila ang paningin upang makita kagad ang nilalang. Masyadong madilim sa bahaging yon kaya iba yung pag-iingat ang kanilang ginawa. Hindi naman nagtagal ang paghahanap dahil nakita kagad ni Mang Tupas ang aswang. Sa bubong ng kalapit na bahay nagtatago. Kung hindi lamang tumulo ang dugo ay hindi pa malalaman. Tama rin na may hagdanan dahil ginagawa pa lamang ang bahay. Dali-dali nila itong inakyat. At dahil sa naganap na bakbakan pareho silang nahulog. Nakabangon kagad ang albularyo. Ngunit ang aswang ay hindi na. O ano? Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Ang lakas ng loob mo na umaligid dito. Tapos nung labanan na, ni hindi man lang ako pinagpawisan. Lulusob ka tapos mahina ka naman. Patawa. Ano na? Hindi ka bababangon. Wika ni Mang Tupas. Nilapitan nito ang aswang para sana tapusin. Ngunit natumba siya matapos sunggaban. Dali-dali namang lumapit si Mang Benjo upang tumulong. Itak ang kanyang gamit at sinubukang tagain ang nilalang. Ngunit dahil sa lakas, tumilapon lamang at nag-inda ng sugat. Sunod namang sumugod si Mang Noli na kakarating lamang. Patalim din ang bitbit ngunit dahil hindi sanay sa pakikipaglaban, natalo rin ito. Napasiksik na lamang sa tabi matapos magtamo ng sugat sa braso. Si Albert naman sa kabilang banda, nanginginig at nagdadalawang isip na iputok ang hawak na armas. Nakatutok na ito sa nilalang, ngunit hindi magawang pihitin ang gatilyo. Mas lalo lamang itong natakot ng balingan ng aswang. Natatarantang lumayo at binitawan ang baril. Tangka na sanang hahabulin subalit naharangan ni Mang Tupas. Oy aswang, ako ang kalaban mo rito. Kaya wag mo nang habulin ng iba. Akala mo siguro madadaan ako sa lakas lang. Maaari mo kong itumba pero hindi mo ko matatalo. Halika, sugod! Muli silang nagtos. Nahilo lamang ang albularyo dahil sa sama ng tama sa ulo. Ngunit maayos na ang paningin. Hinamon kagad ang nilalang. Sa ingay nila nagising ang kalapit na mga kabahayan. Nakadungaw sa bintana ang ilan samantalang nagsikilos ang mga kalalakihan upang tumulong. Nakaabang lang muna. Hinihintay ang hudyat ng albularyo para sa kanilang pagsalakay. Diyan lang muna kayo. Palibutan ang buong paligid. Ako na muna ang kakalaban sa kanya.
At kapag hindi ko kaya, saka ko hihingi ng tulong. Gawin natin ito upang hindi madagdagan ng mga madadamay. Wika ni Mang Tupas. Binalikan niya ang aswang matapos madinig ang daing ni Mang Noli at Mang Benjo. Nasagad ang galit at hinigpitan ang pakikipaglaban. Ginamit na nito ang huling alas. Ginamit na nito ang punyal na gawa sa tanso. Nag-usal ng orasyon. Kaya kahit hindi tumama sa bawat pagtaga, nagkakaroon ng sugat ang katawan ng nilalang. Hindi nagtagal, bumagsak na lamang ito sa lupa. Kagad namang nilapitan at tinapos agad-agaran. Kamuntikan pang magkahiwa-hiwalay ang iba't ibang bahagi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, isang aswang na naman ang aking naitumba. Wika ni Mang Tupas, sabay tanda ng krus. Sa tulong ng mga kapitbahay, iniligpit nila ang katawan ng aswang sa pangunguna ni Mang Tupas. Sinunog muna bago inilibing ang abo. Pagkatapos pinuntahan niya sina Mang Noli at Mang Benjo na kasalukuyang nagpapagaling. Bahagyang malalim ang natamo ni Mang Noli, ngunit naagapan namang kagad. Habang si Albert naman, na nakaramdam ng hiya sa sarili, hindi magawang lumapit at nasa labas lamang naghihintay. O Albert, anong ginagawa mo riyan sa labas? Bakit hindi ka pumasok dito? Pasensya na kung marumi itong aking munting tahanan. Hindi na ako nakapaglinis kakaatupag sa aswang eh. Wika ni Mang Tupas. Manong, nahihiya po ko eh. Kung tutuusin kasi, kung nabarili ko sana yung aswang ng sandaling yun, hindi sana napuruhan si Mang Noli sa si Tio Benjo. Bala ko naman sanang barilin yung nilalang eh. Noong una pa. Pero naduwag po ko eh. Natatakot po ko. Wika ni Albert. Ay sus, parang yun lang eh. Albert, hindi sa lahat ng oras matapang ang isang tao. Kahit sabihin pa nating biyasa, may pagkakataon pa rin na naduduwag. Ang nangyari ay parte lamang ng pakikipaglaban sa aswang. Hindi mo namang kasalanan yon. Normal lang naman na matakot dahil hindi ordinaryong nilalang ang nakaharap natin. Saka wag mong sisihin ang iyong sarili. Maaari nating labanan ang takot. Pero kailanman, hindi kasalanan na makaramdam nito. Halika, kanina ka pa hinihintay ng dalawang matanda. Nag-aalala din sila. Wika ni Mang Tupas. Sa sinabi nito, gumaan ang kanyang kalooban. Pumasok siya at hinarap ang dalawa. Katulad ng sinabi ni Mang Tupas, nag-aalala din sila. Humingi ng tawad dahil sa hindi pagpihit ng gatilyo. Kahit maraming pagkakataon. Naintindihan nila ito. Sinigurado sa kanya na wala lang yun. Itong si Albert, talagang napakabait. Kahit walang kasalanan, humihingi ng tawad. Wika ni Mang Benjo. Hayaan mo na iho. Ang importante buhay kami ng tiyuhin mo at napatay na rin ang aswang. Huwag mo nang intindihin dahil tapos na. Iyon ang mahalaga. Wika naman ni Mang Noli. Hanga din ako sa mga kapitbahay natin. Akala ko kasi pakikinggan lang tayo habang nakikipaglaban sa aswang. Matatapang din pala dahil lumabas at naghintay ng aking hudyat para sila naman ang bumugbog sa nilalang. Hindi ko na hinayaan dahil baka madamay. Napuruhan na kayo eh.
Sa awa naman ng Diyos, nagawa kong puksain ang walang hiyang yon. Dito pa talaga sa atin naghasik. Ayon, may kinalagyan din. Sa libingan nga lang. Wika ni Mang Tupas. Ito ang huling insidente na may gabi-gabing umaaligid na aswang sa sitio. Ngunit kahit napuksan, hindi sila nagpakakampante. Alisto pa rin. Sa awa ng may kapal, hindi na nasundan pa at sa paglipas ng mga araw, naging payapa na ang paligid. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ibe. Taong 1974, probinsya ng Camarines Sur. Matagal nang naninirahan sa isang baryo sa probinsya ng Camarines ang pamilya ni Ibe. Sa nasabing baryo, karamihan sa mga nakatira, salat sa yaman, kaya maituturing na maswerte ang pamilya ng binata dahil kahit papano nakakaangat sila sa buhay. Ngunit hindi naman ito basta gawa ng kung anong meron sila. Pinaghirapan din yon ng pamilya. Sa kanilang lugar, ang pamilya nila ay may masasabing matagumpay na negosyo. Bata pa lamang, may karanasan na ang ina sa pagnenegosyo. Kaya naisipan nila na magtayo ng tindahan. At dahil marunong magpaikot ng pera, naging malago ito at sa pagdaan ng mga araw, ang maliit na tindahan naging bilihan ng halos buong baryo. Sa katunayan, 10:00 na ng gabi kung magsara sila ng tindahan dahil inaabangan ng pamilya ang labasan ng mga nagtatrabaho hanggang gabi. Sa gilid ng tindahan, nagtayo rin sila ng maliit na karinderya na si Ipe naman ang tagaluto at nagbabantay. Ayon sa binata, nakakapagod man ngunit nagiging sulit naman ang negosyo dahil ito ang bumubuhay sa buong pamilya. Ang ganitong sistema ng pamumuhay ay tumagal pa sa pamilya ng ilang taon hanggang sa sumapit ang isang araw na kailanman hindi inaasahang mangyayari sa buong buhay. Isang araw, habang abala sa pagluluto si Ipe, may isang kapitbahay na bigla na lamang nagwala sa harapan ng karinderya. Kung ano-anong binitawang mga salita na puro lamang paninira sa paninda ng binata. Ito'y walang ibang salarin, kundi ang ale sa lugar na si Aling Buning. Wala naman naging atraso dito ang pamilya ni Ipe. Ni isang beses ay hindi pa nagawang makausap ang ale. Kaya ganoon na lamang ang pagtataka ng mag-anak kung bakit bigla na lamang itong nagbitaw ng masasakit na salita. Maswerte na lamang noong araw na yon dahil kagad namang nasita ang ale at napaalis na mga tanod. Samantala, ng mga sumunod na araw, kung ano-ano ang mga kwentong lumalaganap sa lugar patungkol sa pamilya. Kaya naman, kahit papano'y hindi maiwasan ang pagtaas ng kilay ng ibang mamimili. Paunti-unti nang napapansin ng pamilya na nababawasan ang kanilang mga suki. Dahil din sa pangyayari, minabuti ng ina na mag-usisa dahil wala rin itong alam sa mga nangyayari. Sa pagtatanong-tanong sa mga kapitbahay, nalaman ng ina na patuloy pa rin ang ale sa pagsisiwalat ng kung ano-anong mga paninirang salita. Kaya naman, hindi na ito nakapagpigil at sinugod. Pagkarating sa tahanan ng ale, naabutan itong abala sa pagwawalis ng bakuran
Mahinahon niya itong kinausap. Ganun na lamang ang pagkabigla ng walang ano-ano Sumigaw ito ng pagkalakas-lakas. Mabuti na lamang ay sumunod si Ipe dahilan para maawat si Aling Buning. Habang ang ina naman may sakit sa puso, kaya iniiwasan ng binata ang anumang mabigat na pangyayari. Hindi na ito ipinakausap pa sa Ali. Diretso nang inuwi para maiwasan ang anumang pag-aaway. Maliban sa pangyayaring yun, wala nang anumang sumunod na nangyari sa buong maghapon. Ngunit ng sumunod na araw, pagkagising ng mag-anak, bago pa man pumunta ng tindahan, may napansin itong marka ng krus na nakaguhit sa puno ng mangga na nasa loob lamang ng bakuran. Pagtitig ni Ipe sa nakaguhit, napansin niya na uling ang ginamit sa paggawa. Wala namang ibang nasa isip kundi si Aling Buning. Samantalang ang pamilya naman, nagyayanang pumunta ng tindahan at hinayaan na lamang yon. Hindi naman sumama ang binata at sinabing sa susunod na lang. Habang abala sa pag-iisip, meron isang matandang babae na lumapit sa kanya. Madali lang namang solusyonan ang problema mo, iho. Ang kailangan mo lang gawin, sumama ka sa akin. Dati pa man, kilala ko na yang si Buning. Sigurado kung may binabalak na masama ang babaeng yon kontra sa inyo. Wika na matandang babae. Napatitig naman si Ipe. Sa hindi malamang dahilan, sumama ito sa matanda. Ayon sa binata, nang mga oras na yon ay wala nang ibang nasa isipan kundi ang sumama. Nang makarating sa tahanan, kagad nitong kinuha ang isang garapon na may lamang lupa. Niyaya naman ito si Ipe na pumunta sa kusina. Pagkarating doon, gamit ang isang lutuan, ibinuhos ang lupa at patuloy na hinahalo hanggang sa uminit. Kasabay nito ay walang tigil din sa pagdarasalang matanda. Ang tanging napapansin lamang ni Ipe, ang pagbanggit ng kanyang pangalan at ang pangalan ni Aling Buning. Hinayaan niya lamang ito hanggang sa makailang minuto pa. Natapos na ang matanda at sinabing tapos na rin ang problema. Napakunot naman ang noo ng binata. Naitanong kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil sa tapos na ang ritual at natulungan na kita, gusto ko lang sabihin na isa kong manggagamot. May kakayahan akong pagdusahin ang sino mang tao, lalo na kung may nagrereklamong kagaya mo. Hayaan mo, iho, at malalaman mo rin ang ibig kong sabihin sa mga darating na araw. Pagpapaliwanag ng matanda. Dahil dito bahagyang nakaramdam ng kaba si Ipe. Hindi na din bago sa kanya ang patungkol sa mga mangkukulam. Kaya naman naiisip niya na mga panahong yun na baka isa ang matanda sa mga ito. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin si Ipe para lumabas ng tahanan. Dumiretso na ito sa tindahan dahil kinakailangan pang maghanda sa pagbubukas ng karinderya. Sa buong maghapon, hindi naman nagkwento ng kung ano pa si Ipe. Hanggang sa sumapit pa ang 2 araw, napapabalita sa barangay na nagkasakit si Aling Buning. Halos mawalan na ng laman ang mga baraso at hindi na rin makalakad ng maayos dahil sa iniindang sakit sa tagiliran. Ayon pa sa ibang sabi-sabi, paunti-unti nang nalalagas ang buhok ng matanda. Dahil sa nalaman ay nabahala naman si Ipe.
dahil alam niya sa sarili na maaaring yun na ang sinasabi ng matandang pagdurusa. Halos 1 linggo pa itong itinago ni Ipe. Hanggang sa isang araw, pagdaan sa tahanan ni Aling Buning, hindi man sinasadyang tignan ang tahanan, ngunit napalingon ito. Doon nasilayan ang kaawa-awang kalagayan ng Ale. Lahat ng narinig ng mag-anak ay talagang nangyayari na sa Ale. Halos ilang minuto rin niyang pinagbasdan si Aling Buning, at nang makita siya nito, naluha na lamang ang Ale at sa puntong yun pa lamang ang unang beses na makurot ang puso ni Ipe. Hindi na maatim ang konsensya sa nakita, kaya nagmamadali itong pumunta sa tahanan ng matanda para ipabawi ang kung anumang ginawa nito. Ngunit hindi naman naabutan pa sa nasabing tahanan, kaya walang ibang naiisip kundi sabihin na lamang sa mga magulang ang totoong nangyari. Gabi noong mismong araw na yun, habang naghahapunan ang pamilya, dahan-dahang nilahad ni Ipe ang mga pangyayari. Habang nagsasalita, napapansin niyang naluluha ang ama, kaya naman napatanong ito sa kung ano ang nararamdaman. Pasensya na. Pasensya na sa inyong lahat. Hindi ko sinasadyang makagawa ng kasalanan dahil lamang sa paghangad ng mapagandang buhay ng pamilya natin. Pasensya na at napakahina ko bilang lalaki. Dati pa, kilala ko na si Bunig. Mahilig siyang maganap na mga anting-anting. Isang beses ay nagawa kong nakawin ang isa sa mga yon. At dahil sa kagustuhan kong gumana ang anting-anting, ibinigay ko ito sa isang kakilala na may sakaliwa. Binalitan niya ng isang batong nagpapayaman. Sa unang linggong inilagay ko sa bahay, gumana naman kaya hindi ko na tinanggal. Dahil sa gusto kong maprotektahan, inilibing ko malapit sa kinatatayuan ng tindahan. Kaso naapakan ni Buning at binigay sa isang manggagamot. Yun naman ang matandang nagyaya sa iyo, Ipe. Ako ang dahilan kung bakit yun lumapit sa iyo. Pasensya. Sa ngayon, wala na tayong magagawa pa dahil dire-diretso na ang kamatayan ni Buning. Pagpapaliwanag ng ama. Dahil sa mga narinig, halos hindi makagalaw ang buong pamilya sa kinauupuan. Ilang minuto rin na pansamantalang nanahimik ang hapagkainan. Sa muling pag-uusap ng pamilya, napagpasyahan na wag nang ilabas pa ang patungkol sa mga sinabi ng ama. Samantala ang bato naman ang nilagay sa tindahan. Hindi na ipinagalaw pa at nanatili yon ng ilang pang taon sa pamilya. Sa mga araw naman na dumaraan, hindi naman makapaniwala ang ina. Dahil ang buong akala niya, pagiging masipag ang dahilan ng tagumpay sa pagnenegosyo. Ilang taon pa ang lumipas at nagpatuloy lamang sa pagtitinda ang mag-anak. Samantala, inuusig pa din ng konsensya si Ipe dahil alam niyang hindi makatarungan ang ginawa ng ama. Hanggang sa dumating naman ang oras na binawian na ng buhay ang ama. Sa huling burol, hindi na nakayanan ng mga bisita na tumagal dahil sa umaalingasaw na amoy. Para itong nabubulok na isda at hindi pa man naililibing, naaagnas na ang katawan. Yun ang naging huling alaala ng mag-anak sa ama. Kasabay nito ay misteryoso namang nawala ang bato sa tindahan. Makailang buwan lamang ang lumipas. Ramdam na ng pamilya ni Ipe ang pagtumal ng benta.
Ngunit hindi naman ito naging balakid para mas pag-igihin pa ang pagpupursige. Magpasa hanggang ngayon na nasa ibang bansa na si Ipe. Tuwing nakakarinig ng kwento patungkol sa mga nilalang, hindi pa din niya malimut-limutan nang minsang makahingi ng tulong sa isang manggagamot. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.